dapat i-hold ang sahod ni Bato. Ayan mga kababayan, pag-usapan na rin natin yan. Kasi dito, may binabanggit itong si Amy Marcos, Amy Duterte, mga kababayan, ito sabi niyang ganon, pumapasok, nagtatrabaho pa rin daw si Bato. Kasi nakikita daw niya, may pirma pa. Nagtataka naman ako dito, mga kababayan, grabe kung magtago, tapos nakakapirma pa? Ano to? Pirma ni Bato? Ghost signature din ba? Ay, yan ang pag-usapan natin, mga kababayan. Kasi nga, sabi dito ni Amy, ayan, sabi niya ganon, mga kababayan. Basahin natin. Sabi niya, ay ito. Nagtatrabaho pa rin, sabi daw niya. Iginiit ni Senator Amy Marcos na nagtatrabaho pa rin si Senator Bato de la Rosa, bagaman hindi ito dumadalo sa sesyon ng Senado. Oy, totoo ba na nagtatrabaho? Paano nangyari yon? Ghost na rin ba si Bato ngayon? Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay kasi still working. Sa totoo lang, sabi ng senador, hindi dumadalo sa Senate session si De La Rosa mula November 11, magmula nang may paulat na mayroon umanong warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Ito, yan sabi ni Mikey, ni Amy nagtatrabaho pa rin daw si Bato de la Rosa. Mga kababayan, ano ba ang basihan? Ano ba ang basihan ng nagtatrabaho? Okay. Yan ang katanungan kasi, Amy. Anong basihan ng nagtatrabaho? Kapag ikaw ba ay pumipirma lang, yun ba ay nagtatrabaho? Kasi ang alam ko, ang trabaho ng isang mga kababayan senador, ay alam naman natin, tagagawa ng batas. 'Di ba? Paano mga kababayan, mayroon ba siyang batas na, mayroon ba mga resolusyon na ipinapasa? Nagda-drop ba ito ng mga batas? Ipinapasa ba dyan sa Senado? Kasi kung ang basihan mo lang ay pumipirma, ang tanong kasi dyan, sino ang pumipirma? Kaninong pirma yon? Saan ang galing? Kung kay Bato de la Rosa, paano na ipapadala? Di ba? Nagtataka tayo Kung mayroong pirma, nakakapirma daw di umano, si Bato de la Rosa, paano nangyayari yun? Baka mayroong isang tao, baka mayroong mga pumipirma para sa kanya. Kasi mga kababayan, grabe nga ako magtago Grabe ang takot. Hindi talagang hindi mo makita kung nasaan, hindi mo mahagilap si Senator Bato de la Rosa. Tapos, yung mga bagay na sinasabi ninyo, paano mangyayari na makakapirma pa siya? At sasabihin nyo, nagtatrabaho pa si Bato de la Rosa. Kasi para sa akin, sa inyo ba? Paano ba ang basihan ng pagtatrabaho, mga kababayan? Diba dapat kumikilos ka? Dapat nakikipag-participate ka sa mga gawain ng Senado? Tapos, gumagawa ka ng batas, nagda-drop ka, gumagawa ka ng resolution, at kung ano-ano pa, di ba? Goes online works or GP. Sabi ni Ma'am Emma Ordonez, baka pinipekay nila ang sign. Ako naman, isa lang naman ang ano ko dyan. Maaring, lang to, statement lang ni Senadora Amy Duterte, mga kababayan, na pumipirma si Bato de la Rosa. Kasi nagtataka tayo napakahabang proseso na yung tao nagtatago, paano nakakarating yung pirma niya? Diba? Kasi kung may pipirmahan ka, mga legislative works, mga kababayan, madami yun. So, kailangan mong i-transport yun sa napakalayong lugar na hindi mo malaman kung nasaan si Bato de la Rosa. Tapos, mapupunta sa Senado. Diba? Nakakapagtaka So, ang masasabi ko dyan, mga kababayan, dalawa. It's either may pumipirma para kay Bato de la Rosa gamit ang baka stamp na lang, or, mga kababayan,
Baka naman ito ay ano lang, bulaklak lang ng bibig ni Senadora Amy Duterte. Para si Bato de la Rosa, lumalabas na masipag, lumalabas na nagtatrabaho pa. 'Di ba? Oh. Wala nang budget sa hearing, Babalina electronic signature ay bilang lang ang pwede. Babalina, sige, pagtanggol mo pa. Sabi ni Ma'am Allen Arsenas. Paano nalaman ni Babalina na may pirma si Bato? Nagkikita ba sila ni Babalina? Yun nga, isa pa mga kababayan. Kasi nakikita daw nila. I mean, nakikita daw niya na may pirma si Bato. Bakit yung ibang mga senador ay hindi nagsasalita? Kung may pirma pa si Bato, yun yung sabi ko paano itinatransport, paano nakakarating, at paano napipirmahan ni Bato yung mga legislative works? Ang hirap nun, mga kababayan. Alam naman natin, pagdating sa Senado, alam nyo naman, kami nakakapasok kami sa Senado, sa Kongreso, yung mga legislative works na yan, maraming dinadaanan yan, mga kababayan. Diba? Tapos kung isang tao, paglalakbayin mo kung saan na hindi mo nga alam kung nasaan, yung tao na yun, papipirmahin mo, aba, mga kababayan, kakaiba yun. O, sabi ni Ma'am Corazon Taiko, baka may masabi lang, mema lang pala. Mema lang si Amy. Gamit yung baba ni Amy kasi nga haba ng baba. Diba? Nakakapagtaka Hindi mo nga alam, walang nakakaalam kung nasaan si Senator Bato. So, paano siya nakakapagtrabaho? Mga kababayan, kita mo, may payag pa si si Amy Duterte. Sabi niya gano'n. Dati nga, ano ba yan sumasagot pa sa text yan, sumasagot pa sa chat. Ngayon, hindi na, wala na daw. So, paano nyo natutunton kung paano nyo na ipapadala yung mga legislative works tapos nakakapirma siya? Ano yun, sa isip lang? Sir JP Liastic man ang kamay ni Bato para makapirma umay. Diba? Hindi, iniisip ko na lahat ng mga possibility kung paano nangyayari. Walang sino man ang nakakaalam sa kanila, maging yung kanyang abogado ay hindi daw alam. Pero alam naman natin, alam ko yan na alam ng abogado kung nasan si Bato kasi meron silang tinatawag na client attorney's relationship. So, hindi mo pwedeng, mga kababayan, ibulgar kung nasaan yung kliyente mo. Pero ang tanong, yung mga senador, hindi nila alam kung nasaan si Bato. Diba? So, paano nila na ipapadala? Senator Bato, kailangan pirmahan mo to. Diba? Yung transportation, anong mode of transportation ang gagawin para maipadala mo sa tao, wala kang personal knowledge kung nasaan siya. Hindi mo mahanap kung nasaan nagtatago, tapos makakapirma pa, animal na yan. Diba? Sabi ni Ma'am Emily Basog, si Bato baka nasa baluarte ni Tandang Ilocos. Magagaling sila mandaya ng pirma. Meron silang bobo na taga-pirma. Ayun. So, Chess Master, yan ang pinakamalapit sa akin. Yan ang pinakamalapit na pwede kong sabihin. Na merong isang nanggagaya o nandadaya ng pirma. Kung may papatunayan na merong pirma si Bato de la Rosa doon sa mga paperworks nila. Ibig sabihin, may nandadaya ng pirma ni Bato de la Rosa para lumalabas na nagtatrabaho pa rin siya. Di na? Di na imposible sa kanila yan, mga manluloko mga yan, mga sindikato. Kaya nga, ibig sabihin may nandadaya ng pirma. Kasi imposible na si Bato, may transport mo yung mga paperworks papunta sa kanya, pabalik ulit sa Senado. Napaka-imposible nun, mga kababayan. ang chance na magawa mo yon siguro 0.1%. So, dagdagan na natin. 3. Hindi, 2 na lang. Either may nandadaya
Or, mga kababayan, sinungaling talaga si Amy. Di ba? Kala ni Baba, mauuto niya yung mga may pag-iisip na Pilipino. Mga dutahe na lang naman ang naniniwala sa kanila. That is true. Di ba? Oh. I don't believe na si Bato ang pumirma, kaya perjury yung pirma ni Tobat, sabi ni Manuel Arpon. So, tama, mga kababayan, peke. Di ba? Kung napeke nila yung kay Guteza, na pirma ng isang notaryo publiko, so pwede rin nilang dayain. Pwede rin sila-sila lang din ang pumirma para kay Bato. Or nagsisinungaling talaga si Babalina. Oo, imposible naman. May pirma si Bato, pero wala siya sa Senado. Kaya nga paano nila, yun nga, di ba, Ma'am Marlene Valencia, paano nila napapadala at paano nila nahahanap si Bato de la Rosa, na alam naman natin, kahit sino sa kanila, walang knowledge kung nasan si Bato. So, paano transportation yun, mga kababayan? Kung paano nila ipapadala, igagrab natin ito, ha? Pag i-greenab mo, may address kailangan kung kanino yung recipient, di ba? O sino yung receiver. Tapos ngayon, pag halimbawa, napunta kay Bato, pipirmahan niya, ibabalik sa Senado. Anak ng tinapa. Ang mahaba ng Baba, mahaba rin ang kasinungalingan. Baka may kinalaman si Babalina sa pirma ni Bato. Yan ang hindi natin alam. Pero mga kababayan, napaka-imposible talaga na pumipirma pa rin si Bato de la Rosa. Unless electronic signature. Mga kababayan, pag electronic signature mamilokanan ka na. So therefore, hindi si Bato de la Rosa. Hindi pa rin si Bato de la Rosa ang naglalagay. Ibig sabihin, meron silang naka-install na electronic signature, tapos yun ang inilalagay nila. So, merong tao na naglalagay ng electronic signature para kay Bato de la Rosa. Maaring staff niya, maaring mga kasamahan nila sa Senado. Mga senador din. 'Di ba? Yun lang naman ang possibility niyan eh. Wala nang iba. Sanay ang mga yan sa mga pandurugas, kaya lahat na lang ng kalokohan ginagawa na nila. Kasi nga mga kababayan, panahon na yan ng karma. Karma sa kanila yan. Diba? Karma yan sa kanila eh.